What's up? Magandang araw mga dude for today's vlog. So, nandito tayo sa Rusi Antipolo para i-review ang kanilang mga Rusi Classic 250i fuel injected edition. So, tarawag na natin patagalin ito. Let's go! Ayan mga dude, so katabi na nga natin tong Rusi Classic 250i nila ngayon. So titingnan natin yung specs niya, tapos yung kanyang mga features na nadagdag kung meron man yung 2023, tapos yung kanyang latest price update, magkano yung down payment, and then yung monthly amortization. Tapos i-walk around review din natin at magbibigay din tayo ng personal opinion about sa looks ng motor na to. So tara, wag na natin patagalin to. At unahin na nga natin ang kanyang engine specs. Ito ay may 250cc, single cylinder, 2 valves, 4-stroke, oil-cooled, 6-speed manual transmission, bore stroke na 65.5 by 66.2mm. Ang compression ratio niya ay 9.7:1. May maximum speed na 120km to 130km. Napakalakas na rin ang motor na to dahil 200cc siya, may maximum power of 17.7 horsepower at 8,500 RPM. At may maximum torque naman ito na 17.2 Nm at 6,000 RPM. Naka-LED na rin ang kanyang headlight, taillight at maging ang kanyang signal light. Pagdating sa kanyang gauge panel ay naka-round digital to. Talagang classic na classic ang datingan. Katamtaman lang din ang bigat ng motor na to dahil may 133 kg lamang siya at may seat height na 790mm at may ground clearance na 155mm. Kaya kung ikaw ay bababa pa sa 5'5 ang height, medyo alanganin sa iyo ang motor na to. Dahil sa height ko na 5'5, medyo tingkayad na tayo dito. At ang kanyang fuel consumption ay 20 to 30 kilometers per liter. At ang kanyang napakalaking tangke ay kayang magkarga ng hanggang 12 liters. Bagay na bagay ito sa mga mahilig mag long ride dahil hindi ka maya't maya magpapagat dahil sa laki ng kanyang fuel tank capacity. At ang kanya namang oil capacity ay naglalaro sa 1.3 liters. Ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 110/90 by 17 na tube type, pero convertible naman ito sa tubeless dahil ito ay naka-mags type. At nilagyan din ito ng dalawang disc brake left and right na may tig-dalawang dual piston caliper na nakakabit sa kanyang napakagandang inverted telescopic fork. At ang sukat ng kanyang gulong sa huliang bahagi ay 130/80 by 17 tube type din, convertible sa tubeless dahil naka-mags type siya, na naka-disc brake single piston caliper. Napakaganda din ang kanyang suspension dito sa hulihan dahil dibaso na ang kanyang dual shock. Kung ikaw ay mahilig sa mga classic na bike, mga old school retro vibe, talagang pasok sa panlasa mo ang isang to. Wala ka nang dapat baguhin pa at hindi ka na dapat pa mag-modify or may baguhin dito sa looks ng motor na to dahil classic na classic ang datingan. Kung ang iba ay nagmo-modify pa para ma-achieve ang talagang classic na looks ng bike, ibahin mo ang isang to dahil sasakyan mo na lang ang bike na to. So tara, walk around review na natin to at simulan natin dito sa kanyang bandang unahang bahagi. Ayan mga dude, so kahanga-hanga ang kanyang headlight. Ayan, so parang may hugis na letrang H, dagdag sa forma ng motor. Ayan, so diba? So tapos dito, ayan yung kanyang napakalinis na naked handlebar. May kalakihan yung kanyang tangke na kulay flat black. Maayos din ang kanyang handle grip na may malambot na clutch lever. Ayan, may end bar, kompleto yung mga switches dito. Sa kaliwang bahagi ay yung passing light, high and low, torque, left and right signal, may horn, tapos switch ng hazard light. Alright. Ayan mga dude, so ito yung sa pinakababa, yan yung hazard light. Ayan, yung switch ng hazard light. Ayan, focus natin. Ayun. Ayun. Ayan yung hazard light, tapos yung busina. And then dito, bilugan yung gauge niya. Tapos dito sa kanang bahagi, ayan, may kill switch, may park light, tapos may electric starter. Ayos na ayos yan, lalo na yung kill switch. So ayan yung kanyang tangke. Ayan, naka-imbus dito yung Rusi sa gilid, tapos may decals lang na ayan o, kulay silver. Ayan mga dude, so punta tayo dito bandang unahan. Ayan yung kanyang signal light, o diba, ang pogi tingnan. Tapos yung kanyang telescopic fork na inverted. Ayan, o napakalaki ng kanyang disc brake. Ayan, so dalawang disc brake po yan, left and right, tapos may reflector dito. O dagdag ng visibility yan sa gabi, lalo na kapag natapatan ng ilaw. Alright, ayan yung kanyang busina, present dito, dalawa na rin yung busina niya. Ayan yung kanyang makina dito sa left side. O diba, angas ng forma. Pababa dito sa may sidings niya, may classic 250i na naka-inboss.
Ayan. Ayan yung kanyang change gear pedal, and then yung apakan ng driver. Ayan yung side stand niya. At ang apakan ng back ride natin. Alright. So, natitiklo po yan. Tapos yung kanyang shock dito sa likuran. Ayan yung kadena. Tapos yung chain cover. Alright. Dito sa likurang bahagi mga dude, ayan yung kanyang shock. O diba, dibaso na yan. Tapos yung andulo ng kanyang tambucho, ayan, kulay silver. Pero majority kulay black talaga, flat black, ayan. So kung titingnan mo dito sa bandang likuran, ayan yung kanyang napakalaki at malapad na gulong dito sa ulihan. Ayan yung kanyang disc brake, yung caliper niya. So maganda talaga to kasi nakamags na to kahit naka-tube type siya. Ayan yung pitok. O diba, halatang tube type siya. So dito naman sa likurang bahagi, ayan yung kanyang grab bar. So naka-chrome siya. And then yung bilugan na kanyang tail light. Tapos yung classic na classic din na signal light. Sa baba meron ding left reflector. O ayan yung kanyang tail light. Tapos yung reflector sa baba. O diba. So pasadahan natin. Dito sa may right side, ayan, so may naka-emboss pa na Rusi sa tangke, ayan. O, tapos dito may nakasulat na 1.3 liters sa kanyang makina. So talagang yung oil mo dapat 1.3. Ayan. So ayan yung kanyang tambucho. Sakto lang din yung haba. Tapos dito sa sidings meron pa rin classic 250i fuel injection. Malambot yung kanyang upuan. So classic na classic din yung kulay niya. Ayan yung tambucho niya. Then yung elbow. Tapos dito may lagayan ng mga tools. Alright. So, diba napakatindi ng kanyang kulay. Flat black. So, brusko yung datingan. Tapos yung kulay binagay talaga. Yung kanyang brake pedal sa likod. Tapos yan yung apakan ng driver. Ayan o. Ayan, apakan ng angkas sa likod. Alright. Classic 250i sa gilid. Ayan. Tapos kapag dumako tayo dito sa may unahang bahagi. Ayan. So, present dyan yung isang horn. Tapos yung napakatibay niyang front fender. Ayan o. Ang kanyang malaking gulong sa unahan. Ayan. Ayan mga dude. So, ayan yung Rusi Classic 250i fuel injected. So, ang kanyang price ilalagay ko na lang sa screen dito sa may bandang hulihang bahagi ng ating video. Ayan. Sa mga mahilig sa mga classic bike dyan. So, alam ko naman na walang kaso or hindi importante sa inyo kung anong brand ng motor kasi wala kayong brand war. Basta naka-classic talagang ox na ox sa inyo yan. Sa mga baguhan sa motor dyan na mahilig sa classic, hindi ka rin dito mabibigatan dahil may bigat lamang ito na 133 kg. So, ayan yung kanyang seat height, 790mm. Kaya kung halimbawang ikaw ay mga 5'4", medyo mahihirapan ka dahil ang height ko ay 5'5", medyo tingkayad na tayo dito. Pero nung sinubukan ko yung bigat ng motor na to, hindi nga ako nahirapan na i-center stand ito dahil maganda din talaga yung kanyang grab bar. At naka-promo din ang motor na to dahil medyo bumaba yung kanyang down payment. Ang dating down payment ay nasa 12,000, ngayon bumabo ng 7,000. Ayan mga dude, so sa palagay nyo ba sulit ang presyo ng motor na to na nagkakahalaga ng 96,000 sa mga ipinakita ko sa inyong features at specs ng motor na to? So comment down below mga idol, so mababasa ko lahat yan. At masyado nang humaba ang ating video ngayong araw. So that's it for today mga dude. So nawa ay nakatulong sa inyo ang video na to para sa mga nagbabala kumuha ng motor pero walang idea kung anong motor yung kukunin nila. So ayan. Alright, so hanggang dito na lang video natin ngayong araw. So kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay muli inanyayahan ko kayong mag-like, mag-subscribe, and then i-hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Once again, maraming salamat mga dude, mga idol. So nandito tayo ngayon sa Rusi Antipolo. So maraming salamat din Rusi Antipolo dahil pinaunlakan nyo ang aking munting channel para makapag-vlog dito. So hanggang sa muli, thanks for watching, bye bye.